Magandang araw mga ka-teach, this is GMD Compass Decoding. Tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Telescopic Rock Marker. Alright mga ka-teach, panibagong lugar, panibagong sign, symbol markings na naman ang ating babasahin sa araw na to, na kung saan ay pinasalan din sa atin ng ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin umpisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. At ang GMD Compass channel ay nag-Facebook na rin po. Follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay, dito sa mga formation ng batong ito, dito makikita natin ang mga given surface markings na mayroong mga hole na nakaukit sa isang bato. Ito ay halatadong man-made ang pagkagawa dahil dito sa almost perfect ang pagkagawa ng hole na ito. So ayan mga ka-teach, makikita natin dito na malalim ito. So ayan, napakaganda at napakadetalyado ang pagkaukit nito. Okay, dito muna tayo sa portion na ito. Paki-double check na rin ako dito, Madam Sir, kung ito ba ay movable na bato or madali lang ba itong buhatin or ito ba ay nakahaparid. Dito malalaman natin kung ito ba ay original na pisto or ito ba ay nalipat na nung mga naunang mga treasure hunter. Kapag ito ay nakalitaw na sa lupa at hindi ito haparid, baka ito ay na-disturb na o wala na sa kanyang original na pwesto. Okay, dito naman sa hole na ito, makikita natin dito na meron itong kasamang engrave sa baba. At dito naman sa ibabaw, nakalagay ang hole. Ang ganitong klaseng marker, maaaring ginawa itong engrave line na isang topsoil at ang hole sa ibabaw ay nandun ang isang spot. Okay, pakisundan na lang ang hole na ito. Pwede rin tayong gumamit ng compass para makuha natin ang alignment sa ibabaw. Itong hole na ito ay tagos sa kabilang side, maaaring ang indikasyon ng prospective spot ay nasa kabilang side ito. So ayan, ito yung isang hole, ito yung pinakadulo ng hole. So maaaring itong katabing bato na itong malaking bato ay ginawang harang para maging protection sa isang spot. At dito makikita natin na meron itong naka-stack na tubig. So ayan, makikita natin na may tubig sa baba. So maaaring daanan ito ng isa itong creek, no? Ito dumadaan ang tubig ng ito yung flow direction ng tubig punta sa baba. So ito ay walang harang, walang nakalagay na mga blockage na mga boulder. So ayan, so nandun pa yung mga bato na kukumpulan ng mga bato dito na maliliit. So kapag ang spot kasi ay nasa riverside or nasa creek ay meron niyang harang na nakalagay. So yan lang mga ka-teach. Maraming salamat sa iyong panonood at ingat po tayo sa mga project natin at always put God first sa lahat po ng ating ginagawa sa buhay. Thank you and God bless.